Grabe po ang bakbakan sa gitnang silangan, mga kababayan. Kita mo pag nagpalipad ng kwitis yung Iran, pag tumama, boom! Talagang makikita mo yung building durog. Wala ka nang makita halos. Talagang bagsak, mga kababayan. Ganon din pag tumira din yung dalawang magkakampi. Estudyante, patay. Walang pakialam no? Kahit saan tumama. Itong dalawa napansin ko lang. No? Magkakampi to Amerika at saka Israel. Wala silang yung target ba nga doon lang sa mga military base. Talagang pati civilian, grabe. No? Ngayon, dahil sa nagdalakihan nilang mga kwitis, mga kababayan, nakita siguro ni General Browner, wala tayong ganun. Meron tayo dito. Ewan ko kung ilang piraso to, hindi pa sa atin. Di ba, mga kababayan? Kung noong mga nakaraang buwan, lagi niyang ipinagmamalaki na, pang world class ang Philippine Army. Di ba? Talagang matindi lumaban ang Philippine Army. Ngayon, makita niya yung bakbakan sa Iran, lumambot. Lumambot yung mama, mga ka-PL. Aba, umamin na po na, teka, kulang-kulang po tayo. Wala nga tayong matinong sapatos sa mga sundalo natin, sira-sira na nga. Di ba? Hindi nga natin halos masupplyan ng magagandang uniforme yung mga ranger natin. Punit-punit na yung puwitan. Makikipag-gera pa tayo. O di ba, mga kababayan? Lumambot yung mama, umami na. O eto po yung video. Panoorin po natin. Pero bago ko lang po simulan, makikisuyo lang po. Baka palike at pakishare po nitong ating video. At naka-shadow ban pa po tayo. Okay? Maraming salamat. Makikisuyo lang po. O eto na. Panoorin natin at sabay-sabay nating pagtawanan. Etong aking pinsan. Pinsan ko na ito ngayon. Pinsan ko na lang siya. Sige. Pinsan. Wag na kumpare. Pinsan. Itong aking pinsan. Sige na. Ito na. Personally, I can say that we are already a world-class army. World-class armed forces. So, may mga senaryo, nag-respond tayo. Kulang yung mga resources natin. We lack ships, we lack aircraft, we lack sensors, we lack firing capabilities. Marami tayong kulang. Napakarami. Marami ang kulang. Inamin niya na. Kung sa galing lang, pisikal ng ating mga kasundaluhan, mga kababayan, naniniwala ako. Magagaling talaga ang mga kasundaluhan natin pagdating sa alam niyo yung bakbakan, suntukan lang, suntukan tayo. Nako. Katatapang, kagagaling ng mga yan. Yung baril na, natural na barilan lang, okay lang yan. Iba na po ang gira ngayon Hindi na hindi na kapares ng panahon na puro putok-putok ng lilit, baril lang. Hindi na. RPG, okay na yan. Hindi na sa itaas na manggagaling, babagsak na lang Wala nga tayong pangsalo. Katulad ng sa Israel, Iron Dome, wala nga tayong ganun Di ba? Tama yan. General Browner. Pag malaki mo na magagaling ang ating kasundaluhan pero wala tayong kakayahan sa pakikipagdigmaan. Yan ang katotohanan dyan. Kasi kung ipagpipilitan mo na kaya natin talaga hanggang 30 araw, maling-mali ka doon. Dahil ang labanan ngayon, tulad nating maliit na bansa, baka kung tutuhanin nila talaga iwa-wipe out talaga tayo, baka
wala pang 24 oras. Sa laki at sa dami ng kanilang mga paputok. Lalong na gamitan tayo nung isa, baka mabura tayo sa mapa. Di ba, mga kababayan? Sabihan nyo na lang yung kalaban natin, China, suntukan na lang. Ganun na lang siguro. Ganun na lang siguro yung hamon natin, General Browner. Sa China, oy! Yeah, tara! 1:3 tayo. Isang Pilipino, 3 Chinese. Magaling magaya kayo sa Kung Fu. Sige. Patunayan niyo yung ngayon. Yung Pilipino, street fighting lang ito. Di ba, mga kababayan? Street fighting lang ito, meron ng Pilipino. Wala, sige, suntukan na lang. Wala na ng barilan, wala ng gira. Talo tayo dyan eh. Di ba, mga kababayan? Kaya lang, General Browner, nakita mo, kung paano palitan ng paputok yung magkabila, Wala tayong ganon, sir. Nako, kaya wag natin masyadong parang pinagsasabihan ng hindi maganda ang bansang China. At sila ang pinakamalapit sa atin. Oo, mayroong kaguluhan ngayon sa gitnang silangan. Malayo sa Pilipinas, yung kinatatakutan natin na baka pasukin ito ng Iran, dalahin yung kanilang mga paputok, sirain yung mga idkasite dyan, damay tayo. Malabo yan kasi malayo eh. Pero yung kanilang kalyado na napakadikit natin, China, yan lang ang duraan lang tayo niyan eh. Baka magbaha na yung isang idkasite. Hindi naman ang Iran yung titira sa atin. Bagamat sinabi ng Iran na lahat ng mga military bases sa buong mundo, sisirain namin. Medyo malayo na. Kung gagamitin nila tayo ng pinakamalakas nila na kagamitang pandigma, yan. Abutin tayo niyan. Kung yung mga pinatitira lang nila ngayon dyan sa Israel, masyado maliit. Hindi aabot yan. Ganun lang, General Browner. Huwag nyo na pong uulitin yung mga sinabi nyo nung nakaraan. Kasi napapagtawanan po kayo ng ating mga kababayan. Sir, general pa naman po kayo. Baka mamaya isipin ng ating mga kababayan, bangag na nga ang presidente, bangag pa rin pati kayo. Huwag niyo po nga hayaang mangyari yan, sir. Kahiya-hiya ho kayo pagkatapos ng termino ng inyong amo. Yan, sigurado yan. Maging, lang tayo, maging patas lang po tayo. Nasa gitna lang, yan. Nasa gitna lang kayo. Kasi nung mga nakaraan parang masyado nang napapaghalata lalo na itong 18 Marines na lumuntad. General Browner, ewan ko lang kung nagsalita na kayo. Hindi ko lang matandaan. Baka meron ba mga kababayan? Wala matandaan talaga Kasi kung meron, malamang pinagpiestahan Parang wala pa po. O ano na? General Browner, ano po masasabi niyo doon sa sa 18? Ang Philippine Navy, yan, nagsabi sila. Medyo pinasinungalingan nila na yung mga yaon miyembro ng Philippine Navy. Yung 4 di umano hindi. O yung the rest, 16, yun laang. Pero mga awol, na-discharge, yan, ganon. Kayo, hindi naman po pwedeng hindi ko kayo magbigay ng ng inyong pahayag doon. Kamusta? Alam nyo, yung ganyang estilo ho ninyo na masyado ho kayong tahimik sa 18 na yan, sir. Ito na, matanong ko lang po kayo, sobra po ninyong tahimik. Parang merong maraming nalalaman yan. Di ba, mga kababayan? Parang ganyan yan kasi
hindi niya expected na lumabas itong 18, which is hindi niya nga alam, hindi niya nga kilala yung mga yan, magugulat siya, ha? Teka, totoo ba? Isuriin nyo yan. Kung totoo bang mga, ano yan, mga kasundaluhan yan, ipapasuri niya talaga, ipapatawag niya pa yan. Baka siya pa nga siguro manguna tarantado kayo, ginagamit nyo ang pangalan ng kasundaluhan. Oh. Pero ang tahimik po, oh, parang alam niyang lalabas na itong 18. Ala? O, di ba? Ganun lang naman yan eh. Kita mo yung yung taong umutot sa elevator, siya pa yung unang ganyan. Kasi alam niya na may umutot siya. Di ba, mga kababayan? Kung ganun ang sitwasyon, kung pagdating sa ututan, ito, iba eh. Iba si General Browner eh. Teka, lalabas na to. So, mananahimik na lang ako. Parang ganun lang. Di ba? General Browner! Insan! Insan? Ang 18, magkomento po kayo. Okay, hintayin namin. Ha? Ito pa isang balita, mga kababayan. Itong tungkol naman po dito sa isa sa mga sinabi ni Congressman Erice. Alam niyo ho bang, naku, grabe itong mama na ito, mga kababayan. Talagang nagpupuyos na sa galit, hindi niya na pumapigilan. No? Sa isang hearing sa Congress, mga kababayan, talagang pinagsigawan niya po na si BBM di umano bola-bola Marcos. Yan. Wala nang takot itong si Congressman Erice, mga kababayan. Dahil sa walang kalutasang korupsyon na nangyayari sa ating bansa na pinasimulan niya. Pero hindi niya kayang tapusin. Kita niyo, parang ganyan din yan, mga kababayan. Alam niya kasi na may korupsyon at alam niya na isang araw puputok at puputok ito. So ang ginawa ni Marcos, siya na nauna, pinaputok niya na. Di ba? Parang hugas kamay ba? Ganon. Ganon. Kailangan hindi ako madamay dito, so ako ang mag-reveal nito. Pero meron din ako natanggap dito. Di ba? Ito po ang mga banat ni Congressman Erice. Buti pa itong mama na ito. Kahit na alam po natin na notadong dilawan. At ito talaga ang orihinal na dilawan. Mga kababayan, itong si Erice. Kita nyo? Di ba? Nasa panig siya, nasa gitna lang siya. Ayaw niya sa mga Duterte. Ayaw niya rin sa Administrasyong Marcos. Bakit? Etong Administrasyong Marcos, matagal nila itong kalaban talaga eh. Mga Duterte, baguhan lang yan eh. Naniniwala lang itong si Erice doon sa impeachment ground kay BP Inday Sara at ipinaglalaban nila yon na ipa-impeach talaga si Inday kasi nga dilawan sila. Gusto rin nilang mamuno sa bansa natin. Meron din kasi silang manok na ipagtatapat o ipatatakbo sa 2028. Kaya ang laban nitong si Erice, dalawa magkabila. Pero sa ngayon talagang pinag-iinitan niya itong napakalalang korupsyon at itong flood control. Pakarami. Ito po, panoorin po natin ang video. Pero ngayon, mas worse. Bakit? Binabastos natin ang essence ng konstitusyon kung ipapasa natin itong bill na ito. Alam nyo, sabi ni Presidente Marcos, priority niya magpakulong dahil dito sa flood control. Nagawa niya ba? Hindi. Bola lang. Sinabi ni Presidente, priority niya yung independent commission na ipasa ba? Hindi. Bola lang. Ngayon, sabi niya, priority niya, anti-political dynasty. Alam na alam niya yung meaning ng dynasty sapagkat kaming dalawa ang author nung kauna-unahang batas na Congressman mayroong Erice. provision ng Your Honor, anti-political dynasty bill.
Your Bola Honor, lahat? Please, Bola nun? Your Bola, Honor, please bola, direct- Marcos. Your Honor, please direct. If that's a court objection, you don't need to explain your objection. You just say you objected to the motion. Ay hindi lang yun. Congressman Erice, napakarami pang mga sinabi ni Bongbong Marcos na pambobola, kasinungalingan. Oh, pabahay, nasaan na? Yung kanyang BBM din, Build Better More. Una, pulburon more man noon. Pulburon more, meron. Ayan, oh. Pamumuliti ka more, ayan, meron. Oh. Isa din sila sa humahatak pababa kay BP Inday Sara para wag maging presidente kasi sigurado hahabulin sila. Di ba? Ano pa ba? Bigas. 20 pesos na bigas. Nasaan na? May lumabas nga, pagkain naman sa baboy. Pero guys, ako nga, di kumakain ng baboy. Kainin ko yung bigas na pagkain sa baboy. Tarantado ba siya? Di ba? Kaloko, ano, mga kababayan. At ang masaklap, ibinenta pa sa paghupa ng trahedya. Bagyo sa Cebu. Imbes na ipamigay, mga kababayan, yung 20 pesos na bigas. No, patikim man lang ba? Oh. Aba, para lang masabi ng kanyang mga bugok din ng mga sekretary. Oh, may pagmalaki nila yung kanilang amo. Oh. Oy, maglabas tayo ng bigas. Lagyan natin ng presyo, 20 pesos ang kilo. Oh. Dali natin sa Cebu. Benta tayo. Anak na tutsa, oo. Di ba? Kita nyo gaano kabugok, mga kababayan, nitong administrasyong ito. Bugok talaga, sobra tong administrasyon na ito. Kung di ba naman tanga, doon ka pa nagbenta sa may bagyo. Anak ng yawa talaga, oo. Di ba? Kasi kakahupa lang ng bagyo, kaloko ka. Oh, may pera kami dito. Magagamit namin to sa mga susunod na araw, lalo na pag hindi na kayo nagbigay ng mga ayuda. Oh. Ngayon, siyempre, paunang araw, pagkatapos ng bagyo, ayuda muna pamigay ninyo. Nagbenta kayo eh. Parang mga tanga-buta. At napakarami pa. Infrastructure, o yun, kasama nga yun sa kanyang Build Better More. Oh, ang dami, pabahay. Oh, wala. Walang natupad, mga kababayan. Ang hindi natin inaasahan, yun pa ang nangyari. Ang alin? Ang traidorin nila, ang ating pangalawang Pangulo. Di ba? Talaga naman eh. Trinaidor naman nila si Inday, mga kababayan eh. Di ba? Ano bang ginagawa nila ngayon? Pula, mga Marcos. Dilawan. Kasama pa siguro dyan yung kakamping. Lahat ho sila. Pinagtulong-tulungan itong tatlong ito si Inday ngayon. Pinagpaplanuhan na. Ang Pink, hindi pa talagang tawag nito, nagsalita ng masakit laban kay Inday. Wala pa tayo naririnig sa Pink. Dilaw, marami na. Etong pula, ay naku po, basta lang, bulok na nga, ang dami na eh. O, Pink, wala pa. Pero, sa likod niyan, mga kababayan, meron na mga pag-uusap yan. Lalo ngayon, nagkaisa na sila. Nako! Oh. Meron namang mga dilaw ha, na ayaw din makianib sa mga ito. So, nahati po ang dilaw ngayon. Merong, yan, sila Erice, sila yan, yung mga ayaw dito makianib sa ibang dilawan na umanib na ngayon sa Marcos administration. Yan sila Erice yan. Hiwalay. Marami yan sila. Hindi yan biro ang bilang nila. Talagang napakarami. Kasi nagsanib ang dalawang kulay dito sa pula. Dilaw tsaka pink sumanib. Ngayon, merong mga dilaw na ayaw
mali mo, humiwalay sila. Ganon din sa Pink, mga kababayan. Nahati rin sila. Gusto nila si Lenny, pero ayaw nila kay Marcos. Eh yung iba nanindigan. Gusto namin si Lenny. Eh dahil sumama siya kay Marcos, ayaw na namin sa kanya. Saan napunta? Ayun, sa DDS, mga kababayan. Oh, pati ito mga dilawan. Ibang dilawan na mga matitino katulad ni Erice. Malay natin. Baka mag-convert as vote ito kay Inday Sara sa 2028. O ito pa, isang video. Dilawan din po. Ha? Inamin niya na, mga kababayan, siya na mismo po ang may sabi na mahihirapan silang banggain si BP Inday Sara sa 2028. Sa election. Ito ho, panoorin natin. Dalang kilala niyo po ito, mga kababayan. Kinainisan din po natin ito noon. Pero ngayon, ganun din naman kasi dilawan talaga yan sila eh. Di ba? Nagustuhan lang natin yung isa sa mga sinabi niya na yun naman talaga ang nangyayari sa kasalukuyan. O ito po, panoorin natin. Nakipag-alyansa ka nga sa magnanakaw Di ba? Paano naman ikaw ang alternatibo? Ang naniningil lang sa magnanakaw si Sara Duterte. Hindi sasabihin ng masa, siya yung alternatibo kay Marcos. Hindi kayo. Kay Marcos, yung sinasabing dapat mag-alyansa ang Pink at Liberal kay Marcos. Yan ang sinasabi kong kiss of death. Kiss of death para sa Liberals, kiss of death para sa Pink. Dahil sinking ship si Marcos. Ay, hindi sila mananalo kay Sara kapag nakipag-alyansa sila kay Marcos. Sinking ship nga, ba't kasasakay sa sinking ship? Yes. So, Walang naniniwala na hindi corrupt si Marcos. Ang masang Pilipino, alam na magnanakaw yan. Yan ang pinakamagnanakaw na presidente since the time of his father. Number one, siyempre top-notcher ang tatay niya, siya salutator yan sa pagnanakaw. So, parang lalabas, corrupt din itong Pink. Mawawalan ka ng kredibilidad, di ba? Mhm. Ngayon, makikipag-alyansa ka sa magnanakaw, di ba? Salutator yan sa kanyang tatay sa pagnanakaw, sa dami ng ninakaw. Mag-alyansa ka sa kanya. Tapos ang mensahe mo, wag nating gawing presidente si Sara Duterte. Sinong presidente? Kami. Sabi ng masang Pilipino, nakipag-alyansa ka nga sa magnanakaw Di ba? Paano naman ikaw ang alternatibo? Ang naniningil lang sa magnanakaw si Sara Duterte. Hindi sasabihin ng masa, siya yung alternatibo kay Marcos. Hindi kayo. Ang Hindi ibig kayo. sabihin lang, kung magnanakaw, sasama ka sa magnanakaw, baka magnanakaw na rin. Hindi naman magnanakaw yung mga anti-corruption din yan. Opo. Pero kahit na anti-corruption, ang pinag-uusapan alyansa kay Marcos, oportunista na pagtingin ng kung paano manalo sa eleksyon. Ayun. Yan mismo ang magpapalubog sa kanila. Pustahan tayo. Yun. yun. So, last na lang po, ano ang mensahe natin sa EDSA Generation? Never again. Okay, ang katagang never again, ibig sabihin, ayaw na natin sa mga magnanakaw, sa mga diktador. Okay? Parati kong inuulit-ulit ito. Ang problema sa ibang mga pwersa, ang never again, ginawa nilang never against. Never against Bongbong Marcos. Okay. Thank Maraming you. salamat. Oh, di ba? Hindi sila mananalo kay Sara pag makipag-alyansa sila kay Marcos. Ayun na nga yun, mga kababayan. Oh, sinasabi ko sa inyo. Di ba? Mismong mga dilawan na po may sabi, mga liberal yung mga yan. May mga liberal po na umanib nga. Umanda sila. Kasi ang Inday Sara, napakarami ng mga supporter na ngayon unti-unti nang nagsisipagsulputan, mga kababayan. Tulad nga ng nasabi ko po sa inyong mga nakaraan na iba't ibang parallel group, iba't ibang mga DDS, Duterte diehard supporter, ayan. Halimbawa, ganyan. Duterte rider, ganyan. Halimbawa, one Leyte, ayan. Mga grupo-grupo na nagkaisa na. Biruin niyo po, napakarami ho niyan, mga kababayan. At marami pang mga pasulpot. Ganyan kalakas Inday Sara. Kahit pa magkakaaway ang mga DDS vlogger dahil sa, siyempre, yung iba may personal na interest, alam nyo na, tulad na lang ng
ang presidente nila sa 2028 si Inday Sara. Pero ang vice nila si Aimee. Oh, hindi naman tayo ganon. Oh, sa atin si Inday Sara presidente. Sana si Marcoleta ang vice. O, di ba? Yan ang matino. Hindi na sila nagsawa sa Marcos. ano sa palagay ninyo itong ate? Ganyan katino? Na siya pa nga itong siguro nag-joke dito kay Bangag na tumakbo ka na ading. Ito na ang tamang panahon. Tumakbo ka na. Napakalakas ng impluwensya ngayon ng mga Duterte. Napakalakas ngayon ng mga Duterte. Siguro yun yung yung nakita ni Aimee bago magtapos o bago maghalalan 2022. Kaya ayun, baka kinumbinsin na to si Marcos. Tumakbo ka na. Ito na pagkakataon. Bawiin natin yung dapat bawiin. Di ba? Marami naman kasi ang dapat nilang gustong bawiin. Hindi lang natin alam kung ano yun. Basta marami. Nabawi na nga yata yung isa. Malay natin, mga kababayan. Hindi siguro akalain nitong si Aimee na bangag na itong kanyang kapatid. Ayan, ang nangyari. Pahamak lahat ang puta. Damay pa tayong lahat, mga kababayan. Tapos, gusto pa nila maging BP siya. Diyos ko po. Robin Padilla. Brother! Diyos ko po. Kapatid tayo sa pananampalataya, pero kahit sino mga kapatira natin na mga Muslim, nakakausap ko patungkol dyan sa mga sinasabi mo na gusto mo maging BP si Aimee ni Inday Sara. Hindi ka po nila nagugustuhan. Ibig sabihin, ayaw ho nila doon sa sinasabi mo. Hindi nila iboboto sa madaling salita si Aimee Marcos. Kung magkatuluyan na maging Duterte Marcos, alam nating malabo yan, mga kababayan. Hindi ho basta, hindi ho basta tawag nito, tatanggapin ni Inday Sara ang isa pang Marcos. Kasi mismo si Inday na nga may sabi na never again di ba? Sinabi niya na, maliwanag na sa atin yon. Hindi naman tayo tanga, no, na hindi natin maintindihan yung sinabi ni Inday na kung sakasakaling Marcos ang magiging katandim mo, yun ba yun? Tanong, parang ganun. Magiging katandim mo sa 2028. Marcos ba? Sabi niya, never again. Ewan ko kung ganun yung tanong. Ewan ko, hindi ko matandaan. Para sa akin, sa ngayon, yun yung tanong kasi yun gusto ko Yun ang gusto ko kasi ayaw ko talaga si Aimee. Okay, Inday Sara. Marcoleta tayo. No, matalino, tawag nito. Magaling sa batas o magaling gumawa ng batas, mga kababayan. Matagal na din nagsiservisyo at tunay na nagsiservisyo talaga. Kasi pinahahalagahan niya ang pangalan, maaaring pinahahalagahan niya ang pangalan ng kanyang kinaaaniban sa ngayon na pananampalataya, which is ang Kapatirang Iglesia ni Cristo. Nakakahiya siya sa mga Kapatirang Iglesia ni Cristo na mga matitino, tapos siya magiging isang politikong pulpol kagaya ni Bangag. Di ba? Hindi niya hahayaang mangyari sa kanya. Kaya minabambuti niya yung kanya trabaho. Kita nyo, napakahusay. Di ba? Napakatalino. Tapat. Di tulad ng iba dyan. Kamusta na ang investigasyon sa BRC? Nung si Marcoleta, ang BRC chairman, talagang muntik-muntikan na Tumbok na nga tumbok na. Nakahawak dyan sa pinto, bubuksan na lang, parang ganon. Di ba? Tapos, pinutol nila. Biglang nagkaroon ng kudeta. Inapalitan lahat, lalong-lalo na ang BRC. Ngayon, ang BRC ngayon, kulay pink man ang dugo niyan.
Alam ko do. Ganire oh. Oh, ganire. Kulay pink man ang dugo niyan. Ayan, duwag. ang pinakamakapangyarihang komite sa Senado, mga kababayan, Diyos ko po, pinalambot niya. Yeah. Kaya, Duterte, Marcoleta tayo. Okay, mga kababayan. So hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.